Nagising siya kinahapunan na dahil sa ingay sa labas ng kwarto niya. Andito pa rin bang magkakapatid? Tanong ng isipan niya. Bumangon na siya at naupo lang sa gilid ng kama. Ayaw niyang lumabas dahil nahihiya siya sa mga ito. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Napabuntong hininga na lang siya. Mabuti na lang talaga at naitago niya mga pictures ng kambal na nasa hospital. Ayaw niya munang sabihin ito kay Rafael at hindi pa siya handang sabihin. Hindi niya pa kaya sa ngayon. Darating din ang araw na masasabi niya ito, pero hindi na muna sa ngayon. Hindi pa pala siya nakakaligo at pantulog pa rin ang suot niya hanggang ngayon. Nakakahiyang lumabas para maligo. Sa tabi ng kusina kasi yung banyo. Napasimangot siya. Tatayo na sana siya para kumuha ng damit. Kakapalan na lang niya ang muka para lumabas. Gusto niya na kasing maligo na. Parang ang lagkit na ng katawan niya dahil sa pawis kanina. Hindi pa nga siya nakakatayo nang may kumatok sa pintuan. Hindi niya alam kung sasagot siya o bubuksan niya ang pintuan. Nanatili lang siyang nakaupo at nakatingin sa pintuan. Bahagya pa siyang nagulat nang bumukas ito. Si Rafael, kargang masayang anak nila. May hawak itong robot at kotse na laruan. At masayang nilalarong hawak nitong laruan sa bisig ng ama nito. "Hi, Mommy! Gising na ikaw!" Masaya nitong sabi. Ngumiti siya sa anak. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong naman ni Rafael sa kanya. "Maayos naman ako." Mahina niyang sabi at iniba ang tingin niya. Nakita niyang ibinaba ang anak niya, kaya agad na lumapit ang bata sa kanya. Yumakap sa bewang niya. "Ang saya-saya ko na, Mommy. Meron na akong daddy sa kabili ito ni Tito. Ang ganda po, di po. Sabay pakita sa hawak nitong laruan. Hinaplos naman niya ang ulo ng kanyang anak at nginitian ito. "Nagpasalamat ka ba kay Tito mo?" Tanong niya. "Ay, sorry po. Limot ko eh." Sabay kamot sa ulo nito. It's resemblance of his father kaya mas lalo siyang napangiti. "Teka!" Sabay kalas sa kanya at patakbong lumabas ng kwarto. Shucks, wrong move yata yung sinabi ko ah. Iniwan sila nitong dalawa ni Rafael dito sa kwarto. Nakakailang, nakakahiya. Ayun nga at hindi na bumalik ang bata. Napanguso siya. "Pumunta kanina dito si Sahela, ang kaibigan mo. Tinatanong kung gusto mo daw bang sa tabing dagat kakain ngayong hapunan. Madalas daw kasi na dun kayo kumakain. At para makilala ko din ang mga pamilyang tumutulong sa inyo ng anak natin." Mahinahon nitong tanong. Sarap sa pakiramdam ang pagkakasabi nito sa anak natin. Parang may mag-aanak kamay na humahaplos sa puso niya. Sa wakas ama na ito, na matagal na nitong gusto. Alam niyang masasaktan din ito kapag nalaman nitong namatay ang kambal ni Belle. Okay lang kung ayos lang sa inyo. Maliligo lang muna ako saglit." Agad na tumayo para kumuha ng damit. "Ayos lang sa amin." Excited nga si Paning at Johan. "Okay, sige. Nakaluto na kami ng ibang ulam. Yung ihawin na lang ang hindi pa." Casual lang nasabi nito. Tumango lang siya. Ang awkward pa rin kasi ng pakiramdam. Parang balik sa zero na ulit pero parang siya lang yung na-awkward. Dahil ito parang normal lang kumilos. Naiilang siya at pakiramdam niya nakatingin ito sa likuran niya. Napapikit siya ng bahagya. Nagulat siya nang maramdaman niya itong yumakap sa likuran niya. Lumakas bigla ang tibok ng puso niya. I swear to God, I miss him so much. I miss everything about him. Pero kasi, hindi pa ako handa sa mga ganitong eksena. Nahihiya siya at pakiramdam niya ang pangit ng itsura niya. Payat siya at umitim at naging dry skin siya. And hindi niya natuloy ang nasa isipan niya dahil sa paghalik nito sa pisngi niya. I miss you so much. Mahina nitong sabi. Nakiliti siya nang dumapong mainit itong labi sa punong tenga niya. Kinilabutan pa siya. I miss you so much, love. I miss everything about you. Can you promise me na hindi mo na ako iiwan pa kahit anong mangyari? Ha? Mahinang sabi nito. Ramdam niya yung pangungulila sa boses nito. Yung sakit na dulot ng pangiiwan niya dito. Napaluha siya nang maramdaman niya may tumulong tubig sa braso niya. Alam niyang tahimik itong umiiyak. Nasasaktan siya pero hindi niya maibuka ang labi para magsalita. Parang nalunok niya ang dila niya. Kung alam lang nito kung gaano siya sobrang nasasaktan araw-araw dahil sa pangiiwan niya dito. Kung alam lang nito kung gaano niya ito namimiss at nangungulila siya dito. Pero ngayon hindi pa naman huli ang lahat para magsimulang muli. Sa panibagong yugto ng buhay nila kasama ang anak nila at sa magiging anak pa nila. Kaya tumangula lang siya.
mas lalo naman itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Rafael, maliligo na muna ako. Alangan niyang sabi, pero ang loko pinihit siya nito at agad na hinalikan sa labi. Naistatwa siya sa ginawa nito. Daddy! Mommy! Sigaw ng anak nilang papasok sa kwarto, kaya agad siyang humiwalay kay Rafael. Pinulot ang mga damit na nalaglag at agad na lumabas ng kwarto. Dire-diretso siyang nagtungo sa banyo. At hindi pinansin ng mga taong nakaupo at nag-aayos ng dalahin na pagkain sa tabing dagat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa banyo. Hindi na rin niya naririnig ang mga tao sa sala. Parang nauna na sila. Sa loob-loob niya. Kaya lumabas na siya. Pagdating niya sa sala, nakita niyang bunsong kapatid ni Rafael at ang pinsan nito. Hinihintay ba nila ako? Hi! Alanganin niyang bati sa mga ito. Agad naman na tumayo si Pani at niyakap siya ng mahigpit. We miss you, ate. Maluha-luha nitong sabi. I'm sorry. Yun na lang ang nasabi niya. No, we are so sorry to you sa ginawa ni Mommy at sa nangyari sa'yo. Malungkot na sabi nito. They know? Tanong niya sa isip niya. Napatingin siya sa mukha ng dalaga. Nasa mukha nitong pag-aalala at awa sa kanya. It's my fault. Mahina pa niyang sabi. Huwag mong sabihin yan, ate. You know, we already here and we only want the best for you and my nephew. Masaya na nitong sabi. Yes, she's right. I'm Johan. I hope you already know me. Ngiti nito sa kanya. Oo, kilala ko na siya noon pa. Isa sa ka-close ni Rafael na pinsan niya sa side father. Pilipina din ang nanay nito at yung tatay niya kapatid ng tatay ni Rafael. Can I ask something? Sabi pa ng pinsan ni Rafael, kaya tumango na lang siya. Nabanggit ni Pani na akala niya patay na daw yung anak niyo ni Rafael. Yun kasi ang narinig niyang sabi ng mami niya. And she even have a photo. Kaya lang nilihim nila kay Rafael muna dahil ayaw nilang mas lalong masaktan ito dahil excited siyang makita kayong mag-ina niya. Kwento ni Johan. Sorry Bella, kinulit namin siya ni Kuya Esteban kung may pruweba ba sila ng daddy nila. Kaso wala na daw yung picture, binura ng daddy nila. Dagdag pa nito. Sorry ate, sobrang nagulat at umiyak talaga ako nung nalaman ko yon. At mas lalong nagulat ako dahil buhay ang anak niyo ni Kuya Rafael. Pero yung nakita ko sa picture ay pangalan ng babae at Baby Bella yung pangalan niya. At ikaw talaga yung nasa picture ate. I'm sorry talaga. Napamulagat siya at biglang naluha. Pinahanap talaga nila ako para kay Rafael. At doon pa mismo sa sementeryo nila ako nakita. Magsisinungaling sana siya kaso may picture ng ebidensya. Wala na siyang ibang paraan kundi sabihin na sa kanilang totoo. At bahala na si Rafael na makatuklas nito. Dahil hindi niya pa talaga kayang magiging reaksyon nito kapag nalaman niyang namatay ang kakambal ni Belle. Sana wag niyo na munang sabihin kay Rafael. Dahil hindi ko pa kayang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang namatay ang kakambal ni Belle. Rinig niyang napasinghapan dalawa sa sinabi niya. So, totoong namatay na si Baby Bella? Ang kakambal ni Baby Belle? Gulat pero malungkot na sabi ni Pani. Sorry ate. Sabay yakap nito sa kanya. Nakayakap na rin si Johan sa kanya. Please, kahit ngayon lang, wag na muna niyong sasabihin. Please. Pakiusap pa niya at tumango naman ang mga ito. Sabay na silang tatlo na nagtungo sa tabing dagat kung saan ang mga kasamahan nila nag-iihaw na. Kumpleto silang lahat. Ang pamilya ni Sahela at Landro andon. May mga alak pa silang binili. Napasimangot siya. Sana hindi umiinom si Rafael dahil kagagaling lang sa pagkakahospital nito. Masaya, puno ng tawanan at ingayan ang hapunan nila sa tabing dagat. Nag-bonfire pa sila sa gabi sa tabing dagat. Para magpababa ng kinain bago sila umuwi na. Tulog na din ang anak niya sa pagod. Buhat ito ng tito nito. Na walang sawa itong nakikipaglaro sa mga bata, mabait ito na gaya ni Rafael. Same similarity silang magkapatid. Kinagabihan nagpaiwan si Rafael sa bahay. Dito daw siya matutulog kasama nilang mag-ina. Naiiling siya at kinakabahan. Bakit dito matutulog ang lalaking ito? Bahala na nga ito. Sa loob-loob niya. Kumuha siya ng palanggana at bimpo para punasan ng anak niya para mapalitan na din ang madumi nitong damit. Nang natapos ay lumabas na siya. Rinig niyang may naliligo sa banyo. Si Rafael siguro ito, kaya hinayaan na lang niya. Naghahanda na siya ng gatas at tinuhugasan ng tsupon at ang bottle nito.
Busy siya sa ginagawa ng magsalita, bigla si Rafael na kalalabas lang galing ng banyo. Anong ginagawa mo? Tanong nito at bahagya pa siyang napaigtad sa gulat. Sumimangot siya dahil nagulat talaga siya. Sa kanya hinarap ang binata. Nakita niyang napangiti ito sa pagkagulat niya. Naghahanda ko ng gatas ni Belle, baka magutom siya mamaya at maghanap ng gatas. Mahinahon niyang sabi. Lagi ba siyang nagigising sa gabi? Tanong nito. Tumango siya. Oo, lalo na kapag basa ang pampers nito o nagugutom. Sabi niya, at binuhat na niyang mga nahanda niyang gatas ng anak para timplahin na lang mamaya. Ako na. Sabi nito at agad kinuhang nasa kamay niya. Anong gagawin dito? Para ako na lang gagawa mamaya kapag nagising siya at nagutom. Presinta nito. Wag na, ayos lang. Madali lang naman gawin yan mamaya. Tanggi niya. Inaalala niya lang naman ito dahil hindi pa daw ito lubusang magaling. Nagpumilit lang na lumipad pa Pilipinas, makita lang silang mag-ina kaagad. Gusto ko din matutunan ito. Gusto kong maranasan din ang magtimpla ng gatas ng anak natin. At magpalit ng pampers at yung iba pa. Simula ngayon ako nang gagawa ng lahat. I want to take care both of you. Ayoko nang makitang nahihirapan ka. Naiintindihan mo ba? Seryoso nitong sabi. Na-touch siya sa sinabi nito kaya tumango na lang siya at naglakad na papasok sa kwarto. Pagpasok niya ay naguluhan siya at nag-alinlangan na tanungin ito kung komportable ba ito dito at baka mainitan o masikipan ito. Masikip dito, baka hindi tayo kasya at masikipan ka dito at baka hindi na niya natuloy dahil sumagot agad ito. Huwag mo akong isipin, ayos lang sa akin at kasya tayong tatlo dyan sa kama. Mas malaki at mataba pa nga yung stop toy na nasa kama kaysa ako. Ngiti nito sa kanya. Tama naman ito. Kung tutuusin, maluwag sa kanila ng anak niya ang kama. Kadalasan pa sa tiyan niya nakauna ng anak niya. Minsan padapa itong nakahiga sa ibabaw niya. Hinahanap-hanap nito ang haplos niya at yakap. Kaya minsan nahihirapan siyang makatulog dahil dito. Mabigat ito at hindi siya gaano makahinga. Tinitiis na lang niya dahil dito komportable ang anak niya. Mas importante naman yun sa kanya, ang mapayapa ito sa pagtulog. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rafael sa kanya. Oo, okay lang ako. Ilagay ko na lang muna to sa sala para makapagpahinga ka na din. Sabay kuha ng malaking teddy bear at ilalabas na sana niya nang kunin ito ng binata sa kamay niya. At ito nang naglagay sa labas. Napasunod na lang siya ng tingin dito. May dalawang extra unan pa naman siya kaya inilabas niya yung isa at nilagyan ng punda. Ginagamit yun ni Cyrene at Lily kapag nakikitulog ang mga ito sa bahay. Naglabas din siya ng isa pang kumot para kay Rafael. Napalingon siya sa gilid nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Rafael. Sumikdo bigla ang tibok ng puso niya nang ngumiti ito sa kanya. Tipid lang siyang ngumiti at nagbawi ng tingin. Inabot na niya sa binata ang kumot. Bago siya umakyat sa kama, sa gilid siya mahihiga sa may malapit sa pader. Bahala na itong gumawa sa gatas ng anak nila kapag nagising at nagutom ito. Kahihiga pa lang niya nang gumalaw ang anak niya at isinampay ang kamay at paa sa katawan niya. Narinig niyang napatawa si Rafael. Alam na niyang nasa isip nito na ganun din siya matulog. Malikot at gusto laging may kayakap o mayakap sa pagtulog. Maya-maya ginawa na siyang una ng anak niya. Is he always like that? Amused na tanong ni Rafael at naupo na din sa kama nila habang masuyong nakatingin sa anak nila. Oo, malikot matulog. At minsan, dadapa pa siya sa ibabaw ko kaya hinahayaan ko na lang. Ang importante maayos ang pagtulog niya. Kwento niya dito. Hindi ka ba nahihirapan yan sa ganyan na nakadagan sa'yo? Tanong pa nitong nakatingin sa anak nila nang may pagmamahal sa mukha nito. Hinahaplos pa nito ang likod ng anak nila. Nahihirapan din minsan. At ang hirap sa paghinga dahil mabigat siya. Pero ayos lang basta sa anak ko. Gagawin ko ang lahat. At kakayanin ko, basta para kay Belle. Mahinahon niyang sabi. Kinuha ni Rafael ang bata at sa kanya na ito pinahiga sa may dibdib nito. Sobrang pagod nito dahil hindi man lang ito nagising sa pagbuhat ng ama nito. Gagawin ko din ang lahat, mapabuti lang kayo mag-ina ko. Hindi ko nahahayaan na mawalay pa kayo sa akin. Sabay haplos nito sa ulo ng anak nila. Tipid lang siyang ngumiti. Umayos na siya ng higa at pipikit na sana siya nang hawakan siya ni Rafael sa braso. Lumapit ka dito, love. Hindi siya gumalaw pero hinila siya nito, kaya napilitan na rin siyang lumapit doon sa tabi nito. Agad siya nitong niyakap papalapit pa sa mga bisig nito. Anong ginagawa mo, Rafael?
Matutulog na tayo, bawal ka pang magpuyat. Seryoso niyang sabi. Tawagin mo akong love, huwag yung buong pangalan ko. Sabi naman nito. At gusto lang kitang mayakap habang natutulog ako. Para pagising ko sa umaga iisipin kong hindi ako nananaginip. Mas lalo pa siya nitong inilapit sa dibdib nito at pinatakan siya ng halik sa ulo. Huwag kang mailang, hindi ako galit sa'yo, love. Mahina nitong sabi. Good night. Always remember that I love you, love. Tumango siya at pinikit na ang mga mata niya. Pero nagmulat ulit siya para lang mag-good night din at yumakap sa likuran ng anak niya na nasa ibabaw ng ama nito nakahiga. Bago dalawin na rin siya ng antok. Napabalikwas siya ng gising na maramdaman na siya na lang ang mag-isa sa kama. Agad na bumangon sa higaan. Bigla siyang kinabahan na baka umalis ang mga ito at ilalayo na nito ng tuluyan ng anak niya. Napaparanoid na naman siya, kaya agad siyang lumabas. Pero nakahinga siya ng maayos nang makitang masayang mag-ama sa kusina. Karga nito ang anak nila habang nagluluto ito. Napatampal siya sa noo dahil pareho pang walang mga suot na damit pang itaas. Anong trip ng mag-amang to? Kaya pumasok na siya sa banyo nang hindi pinapansin ng mga ito. Paglabas niya ay nakahain na ito at nakaupo na ang anak niya sa upuan nito. Nagkukulitan pa ang mga ito. Kita niyang masayang-masaya ang anak niya at mas naging masigla at bibo pa ito. Masaya naman ito kahit noong dalawa lang sila, pero ibang saya ng mukha nito ngayon. Napanatag ng pakiramdam niya dahil kompleto na sila. Sobrang saya din niya, sa totoo lang. Pero hindi na mawawala yung kaakibat na sakit sa dibdib niya, dahil sa pagkawala ng isa niyang anak. Mommy! Sigaw ng anak niya. Napangiti siya. Morning po! Sabay lapit sa kanya at yumakap sa mga binti niya. Yumuko siya para magpahalik sa anak. Hinalikan nga siya sa labi. Napahagik-hik siya. Good morning din anak ko. Bakit wala kang damit ha? Lambing niyang tanong sa anak. Gaya ko si Daddy. Hagik-hik nito at lumapit sa upuan nito. Narinig niyang tumawa ang ama nito. Magandang umaga din, Rafi. Mahina niyang sabi. Agad itong lumingon sa kanya na nakanguso ng bahagya. Okay, love. Sa loob-loob niya. Good morning to. Love. Pagdidiin nito sa love. Yung kiss ko din. Pero hindi niya ito pinansin dahil sumingit na agad ang anak nila. Daddy, nari po name ni Mommy. Hindi po love Singit ng anak nila. Gusto niyang tumawa pero ngumiti na lang siya. Love kasi ang tawagan namin ni Mommy mo nung ginagawa ka pa namin anak. Natatawang sabi ng ama nito. Agad niyang tinampal ito sa balikat. Love! Inis niyang sabi. Ayan, napalab na tuloy ako. Yung bunganga mo, inis niyang sabi, tumawa lang ito. Kain na tayo. Nangingiti nitong sabi na lang. Sumimangot siyang umupo. Pray ka na muna baby ko, malambing niyang sabi. Pero sa isipan niya sana hindi mabanggit ng anak niya ang kakambal nito. Nakahinga siya nang wala itong nababanggit na pangalan ng kakambal niya. Masayang-masaya pa kasi ito. At nag-e-enjoy sa presensya ng ama. Kaya nawala sa isipan nito na i-share sa kapatid nito mga pagkain sa prayer nito. Si Rafael na din na naghugas. Nakipagpilitan pa siya na maghugas. Pero sa huli, ito pa rin ang nanalo. Kaya ang ginawa niya na lang ay maupo sa lamesa habang pinanonood ito gaya ng anak niya. Ganon din ang ginagawa nito. Wala din imik gaya niya. Gaya-gaya lang talaga ang anak nila. Mix sa personality nila ni Rafael. Kinindatan niya ang anak niya at tumingin ito sa kanila. Gumaya din ang anak niya kaya nagkatawanan sila bigla ng anak. Napalingon naman bigla si Rafael sa kanila at kumindat din. Napahagik-hik naman ang anak niya. Para na lang din silang timang. Sa tanghali ding iyon ay dito nag-lunch ang kapatid ni Rafael at pinsan hanggang hapon. At nag-request ulit ang mga ito na kumain dun sa tabing dagat.